Eto nga po, no, hinihikayat mga kababayan si Gretchen Barreto. Ayan, mga bossing, alisin ho natin ito. Ang Malacanang naman ho, mga kababayan, ito may sinasabi po, no? No, tungkol din po ito sa mga sabungero. Hindi po papayag ang Malacanang na walang kapuntahan ho ito. Kagaya na lang nung hearing ni Bato de la Rosa. Si Bato, kung mag-hearing naman po yun, alam mo na sayang lang ang pera ng bayan dun eh. O eto, pakinggan nyo. Kahapon po may panibagong update po na nilabas yung lumabas na witness si alias Totoy doon po sa kaso ng mga missing sabongero, and may mga pinangalanan po siyang ilang mga kilalang personalidad. Meron po bang panibagong direktiba ang Pangulo sa mga ahensya kaugnay po ng investigasyon dito? Ito naman po ay trabaho po ng DOJ at ng ibang law enforcement agencies po natin. Sino man, anumang katayuan sa buhay, kung sila man ay personalidad na kinikilala, wala pong sisinuhin ang Pangulo at ang administrasyon. Yan po ang maganda sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano po? Lahat patas sa lahat. Buloyski, tingnan nyo kay Buloyski. Oh. Di ba yung SMNI, yung Semenay? Ninuuto pa nila ang Pangulo dati. Oh, ito, sama kami sa iyong kampanya. Kami ang magpapakilala sa iyo. No? Bibigyan ka namin ng airtime sa Semenay. Oh, yung gano'n. Di ba? Eh siguro nababasa na nila, naku, kailangan tayo sumipsip kay Bongbong Marcos. Kasi malakas siya. No? At nakasuporta ang mamamayang Pilipino kay PBBM. Suportahan natin. Upang sa ganon, kapag ka dumating sa punto na may magreklamo kay Buloyski, susuportahan tayo ni Bongbong Marcos na ating presidente. Pero nagkamali ho sila doon. No? Hindi porket na may naitulong kayo sa akin, hindi porket na kayo ang nag-cover ng kampanya ko, papadrenuhan ko kayo, hindi ganoon. Biruin niyo, tingnan niyo po yung kalaban ni Buloyski versus Buloyski. Si alias Amanda. Ano naman po ang laban ni alias Amanda doon? Di ba? Ano naman po ang panlaban ni alias Amanda doon? Oh, kay Buloyski. Pero dahil nga po patas ang gobyerno natin, mga kababayan, sige, imbestigahan, alamin lahat yan. Silipin ninyo kung ito bang pagsasarado ng kaso ni alias Amanda versus kay Buloy, hindi naging balanse. Pinachinek do sa Davao. Biruin mo, home court nila Buloyski yun. Sabi, ay nako, kailangan tuloy. Ituloy ito. Kaya po, ang maganda dito, mga kababayan, tayo pong maliliit na mga Pilipino, hindi tayo hahayaan ng gobyerno. Hindi tayo hahayaan nitong mga nakaupo ngayon. Kapag may umargabyado sa iyo na super yaman, kilalang kilala, huwag kang mag-alala, no? Magiging patas ang laban mo. Sisiguraduhin namin na hindi nila magiging advantage yung kanilang pera. Ganyan ang gobyerno ng Pilipinas ho ngayon. Kaya dating Pangulong Duterte, mga kababayan, yan na lang. Ang tagal ho, di ba? Na nanunungkulan ng dating Pangulo. Hanggang kaya ho umabot siya sa ICC, mga bossing eh. Dahil ho, bakit? Nung panahon ng dating Pangulong Duterte, tignan mo nga, ginawa sa ICC. Bumaklas nung nalaman na iniimbestigahan siya, kumala sa ICC. Oh, tingin nyo, papalusutin nila na makasuhan ang dating Pangulong Duterte nung panahon nung siya'y nanunungkulan? Hindi. Pero sa panahon po ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, kahit pakatandem ko ang iyong anak, vice-presidente ko siya, iimbestigahan natin kung kayo ay may naargabyadong mga tao. Tingin ko po, ganun din dito, mga bossing. Kung si Atong ang nga talaga, talagang pangunahing suspect dyan, yung mga
kaanak na humihingi o naghahagilap ng kumbaga pagkapanalo, ano ba tawag doon, hustisya doon sa kanilang mga kaanak, eh baka maibibigay po, 'di ba? Patas sa lahat. Hindi namin baback up pa si Atong Ang. Sige, litisin natin, no? Parehas kayo kung sino talaga ang mali. Kung may mali ba talaga 'to, eh ikulong. Kung walang mali, eh acquit. Oh, tuloy. Kung may dapat na panugutan, dapat lamang po maimbestigahan ng mabuti para mabigyan ng hustisya ang mga pamilya ng sinasabi nating missing sa Bongeros. Follow-up lang po. Bukas po ba ang Pangulo sa possibility na ituring na state witness itong si alias Totoy? Depende po to sa makikita po ng DOJ, i-evaluate po ang testimony. Eh kaso ang DOJ, madami na silang nasasabi kay alias Totoy na talagang kailangan nilang ingatan si alias Totoy. Dahil madaming ang nalalaman, no? Madaming mga video, madaming ebidensya na sinasabi. Baka may GC lahat ng moderator, pa-join naman po, sabi ni Angeli Star. Oy, join daw sa Cereza Force si Angeli Star. Oh, ikaw si Chi ang mangungunang makipag-usap sa iyo, Angeli. Oh. Tuloy. Niya at kung sino pa yung ibang mga witnesses na pwedeng gawing state witness. Depende po yan sa kanilang katapangan, sa katotohanan na sasabihin nila at yung pagkakataon na mag-recant sila ng kanilang mga testimony. So dapat nandoon yung tapang at paninindigan na sabihin ng katotohanan. No. Eto pa ho, mga kababayan. Hindi kikilingan ng Pangulo ang sino mang nasa likod ng missing sa Bongeros case. Ito ang siniguro ng Malacanang sa harap ng ugong-ugong na makapangyarihan ng mastermind sa krimen. Niya. Eh, tingnan nyo naman ang yaman ni Atong Ang ho, mga bossing. Pero uulitin ko, hindi ko sinasabi na si Atong Ang na talaga ang nakikita natin. Kumbaga, iimbestigahan pa din po yan, mga bossing. No, iimbestigahan pa din po. Pero mas lumulutang na madami ang naniniwala kay alias Totoy. Sino man, anumang katayuan sa buhay, kung sila man ay personalidad na kinikilala, wala pong sisinuhin ang Pangulo at ang administrasyon. Ayan, parehas lang po yan, mga bossing. Sabi ni Nenita Kayabyab, basa tayo ng comment, no? Sabi ni Ma'am Nenita Kayabyab, hirap ding maging star witness si Totoy dahil mismo siya ang gumagawa. O, sabi ni Ma'am Nenita Kayabyab. Sabi ni Patricia Bestudio, watching from Taipei, sa Taiwan. Sino pa yung mga nagkomento dyan? Contact Admin Chaicher. Sabi, alias Totoy, duda ako dyan. Pera dahilan, may hiling yan na di napagbigyan. Kumbaga, baka makalimutan natin sabihin yon. Sabi naman po ng kampo ni Atong Ang, mga kababayan, mga boss chief amo, sir, may hinihinging 300 million si alias Totoy at palagi daw nang hihingi. Ito para balanse lang ho lahat. Ayokong may nakakalimutan. Lagi daw nang hihingi yung kampo ni alias Totoy. Kagaya na lang nung tumakbo ng pagka-mayor. Talo. No? 12 million daw. Sabi ni Atong ang binigay niya doon kay alias Totoy. Mga bossing. Siguro ngayon medyo malaki na. Kaya ako sabi ko sa inyo kailangan ng masusing investigasyon, kailangan malalim na investigasyon, mga bossing, no? Dito sa kaso na ito, mahirap maghusga kung sino yung mali o tama. Kailangan talaga marinig natin mismo sa kanilang mga bibig kung paano nila idepensa ang kanilang sarili, kung paano sila magpresenta ng kanilang mga ebidensya. Malay natin, no? May kinalaman pala si Roque. Joke lang. Hindi, malay natin, madaming mga twist-twist ho yan, mga bossing. Di ba? Paano hindi manghingi kay Atong Ang? Hitman niya yun, sabi ni J. Cass. Dapat si Totoy ilagay sa safe house kasi malaking tao yang si Atong Ang, kaya delikado ang buhay niya. Parang yun po yung plano ng Department of Justice kay alias Totoy. Sabi ni Jasmonet, pero sabi rin ni Totoy, marami naman na siyang pera para manghingi pa. Oo nga,
Meron pang kumakalat na litrato, nakalako si alias Totoy. Tapos yung pantalon mamahalin daw ho. No, tapos yung relos naka Dos Santos na Cartier daw ho, mga kababayan. Hindi ko lang sure kung yun talaga. O eto, sabi ni Manolito Enriquez, mas kapani-paniwala ang statement ni Totoy. O. Sabi naman ni Ma'am Neneng Gigi, ang tanong, bakit palaging nanghihingi ng pera kung totoo talaga? Ibig sabihin, may tinatagong baho talaga si Atong Ang. O, yan ang gusto ko kapag ka nagbabasa ng komento. Ako din nalilinawan Dahil sa totoo lang mga kababayan, ako talagang pilit kong iniisip ko kung paano sumusubo ng si Roque. Hindi. Pilit kong iniisip po mga kababayan kung ano talaga, sino talaga ang merong dapat managot dito Sabi ni Israel, Astorga Obispo, poor Gretchen. Even she is not part of the crime that Atong committed, but I believe she is an accessory. 85% she knows that Atong is doing bad things kung si Atong man ang totoong mastermind. Sabi ni Tess B. Lopez, the fact na may perang involved ay ibig sabihin na may pinagtatakpan. O, yun din, hindi din natin pwedeng isipin na kumbaga, hingi lang ng hingi. Kung ikaw magbibigay ka, sige, bigyan mo para hindi mag-ingay. Pwede din ganun, mga kababayan. Parang wala namang malakas ang loob na ordinaryong tao na mga mangikil kay Mr. Ang. Sabi ni Len Kalinsky, magpakita ng resibo bawat isa para paniwalaan kung sino ang totoong nagsasabi. O yan, makikita ho natin yan, lalo na kapag nag-umpisa na po at gumulong na po yung niyan, investigasyon at yung mga hearing niyan. Lalo na po, yung kampo ni Atong Ang nagsampa na din po ng kaso laban po dito kay alias Totoy at 5 kaso nga yung isinampa. Sabi ni Alexandre Victorio, connected na sa lahat ng illegal na sugal yan. Kailangan ang malalim na investigasyon. Baka kasama rin sila sa Pogo. Hindi imposible, di ba? Pwede. Bakit niya binibigyan kung walang alam sa kanya? Yan din tama, no?